at nandito pa tayo. Opo, At Prof. nagkakagulo ang Pilipinas. Oh my God. Opo, unang tanong ko po, normal ba itong ginagawa ng ICC na parang ang turing ng ating mga kababayan, lalo na ang mga supporter ng mga Duterte, supporter ni Senador Ronald Bato de la Rosa, na parang panlilin lang kasi sinikreto pa nila, matagal nang nabunyag, sinasabi ng mga local authorities natin dito, mga local officials, na meron ng arrest warrant. Kaya nga, nagtago ang senador, no? Dahil gusto niya na sumunod sa due process. Tapos itinanggi ng ICC. Tapos meron na namang umugong, muli na namang itinanggi. Tapos eto, meron niyang arrest warrant in November 2025 pa, Prof. Yun na nga, ang hindi ko maintindihan. November 2025 pa pala ang arrest warrant against Senator Bato ng ICC. At ang sabi, nakasil pa siya at na-release na. So, ngayon ang tanong, ang unang tanong kasi dyan, aware ba ang gobyerno ni BBM? And it seems na aware. Kasi si Trillanes may hawak siya ng kopya ng authentic na arrest warrant. Now, ang tanong, why do you have to do this? Ano to? Ngayon nila nilabas dahil mayroong nangyaring change of leadership sa Senado. Gusto nilang arestuhin si Bato na pumunta doon para makaboto, which is kanya namang rightful rights naman ni Bato yun bilang senador. On the other hand naman, ano yung rationale behind sa pagtatago nila ng tinatawag mong arrest warrant na November 2025 pa ang release. At saka pangalawa, ang tanong kasi diyan, may due process yan. So, ibig sabihin, ipapadaan pa yan sa local courts mo. At ang sinasabi ni John Vic na pag walang Interpol din na coordination and at the same time, walang arrest warrant na nanggagaling sa korte, local courts, hindi mo pwedeng i-implement ang tinatawag mong ICC warrant of arrest. Pero wala naman at the moment. So, bakit kailangan na magkagulo sa Senado at bakit kailangan gawing parang Strait of Hormuz ang Senado na may blockade different parts ng Senado, may blockade ka ng DNBI, andyan ang PNP mo, syempre ang mga supporters ni Bato nandun din, and the same time, ang supporters na going against Bato at pushing for ICC arrest is nandun din. So why do we have to have this kind of political instability in the country when in fact, idaan nila sa masusing proseso yung 2025 na issued na ICC arrest against Bato. Kung mayroon nga ba yung due process o wala. And at the same time, hindi ganito yung sitwasyon natin na ano ba to? Martial law ba ang Pilipinas na may blockade ka sa Senado at saka naka-lockdown ng Senado dahil sa gusto nilang arestuhan si Bato pero wala namang bearing pala at this time. Kahit kinonfirm ng ICC, walang bearing pa rin yan kasi wala ka namang arrest warrant from the local court, from a local court. And at the same time, walang sinasabi ang Interpol, sinasabi nga ni John Vic. So, ano to? And this is under Marcos Jr. And at the same time, ang tanong ko rin, at tanong ng maraming Pilipino, why is it that it's Trillanes ang may hawak ng ICC arrest warrant? Ano ang role ni Trillanes? Official ba siyang ano ba yung kanyang official designation for him to even have this warrant of arrest ng ICC? Bakit siya yung may hawak? At in a way, bakit siyang sinusunod ng NBI or bakit parang synchronized na move ang NBI at sa moves ni Trillanes sa Senado? Parang kasi nandun sila kanina eh. So ano to? Yun yung malaking tanong. And at the same time, yung sinasabi namang ang issue talaga dito, is it an issue of Bato? No, I don't think so. I think this is already an issue of the sovereignty of the country and interdependence. Kasi kapag ang mga sinasabi din na kailangan protektahan ng Senado, protektahan si Bato bilang isang senador, kasi hindi na yan issue ni Bato, issue yan ng Pilipinas. Hanggang saan ba nagtatapos ang tinatawag mong clout ng ICC sa isang bansa tulad ng Pilipinas? Kasi technically, we're not part anymore of the Rome Statute. So, ibig sabihin, jurisdiction-wise, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas na. So, ano ang nangyayaring ito? Bakit alam mo yun, yung ang gulo-gulo, tapos yung ICC warrant of arrest naman pala, wala pang bearing yan at this time, domestically speaking. Kasi wala kang basihan, kasi wala ka namang local courts issuing a warrant of arrest
against Bato. So, bakit kailangan magtago ni Bato in the very first place? Yun din ang tanong ko, why is it that Senator Bato has to go, well, naiintindihan ko si Senator Bato, hindi ko siya sinisisi, pero ang sinasabi ko lang, bakit kailangan umabot si Senator Bato sa kanyang sa punto na kailangan niya magtago at tumakbo at maging sugatan para lang makarating sa Senado na kung saan it's his right as a senator to attend session in the Senate because that is part of his responsibility. He was voted by the Filipino people to be in the Senate. So ito yung mga usapin na ang gulo na makikita mong tinatanong ng mga Pilipino, and even I, nagugulan ako na bakit tayo aabot sa ganito na sitwasyon sa Pilipinas. At alam mo, ang isang danger dyan sa nangyayaring lockdown sa Senado, at the same time, yung mga blockade ng NBI at saka PNP at syempre ang gulo ng Senado. Alam mo, ang Senado na yan, ang sitwasyon ng Senado, naaalala ko, ang nangyari sa Davao, sa KOJC. It's exactly similar at the moment. Ang tanong ko lang, why it has to happen this way? Kasi to be very frank, magkakaroon ka dyan ng constitutional, tawag nito constitutional issue, crisis. Kasi magkakaroon ka talaga kasi executive as against the legislative yan eh. Kasi PNP, NBI is under the executive branch. It's under BBM branch. Ang Senado is under legislative yan eh. So magkakaroon ka ng constitutional crisis dyan eh. So ang tinatanong ko, asan si BBM? Anong ginagawa ni BBM para iayusin ang gulong ito? Kasi at the end of the day, he's the president. Nagkakagulo ang Pilipinas dahil lang sa hindi maayos na proseso at walang due process at ang mga nangyayari against Senator Bato. So ito yung problema ngayon. So ako, parang sa akin, ang impression ko, looking at the country at the moment from afar, parang ang gulo. Bakit kailangan umabot tayo sa ganitong sitwasyon? Na this is not good for the country. As in, ang ekonomiya natin, nakita ko kanina, bumagsak na naman ang investment sa Pilipinas, foreign investment, ang roughly around 35%. With this political instability, it would go down further. So, sabi ko, ano ba ang nangyayari sa Marcos administration? Asan si Marcos Jr.? Presidente siya, dapat ayusin niya to at iwasan niya magkaroon ng constitutional crisis between the executive and the legislative branch. Hawak niya ang NBI at ang PNP eh. Under his command yan eh. Executive yan eh. So yun yung nakakainis. Medyo naiirita lang ako ng konti kasi kanina pa ako nagmo-monitor ng mga nangyayari sa ating bayan. Kaya medyo hype ako ng konti. Opo. Prof, kamakailan lang, actually hindi kamakailan lang, last year pa ito eh. Merong nilabas na rules of procedure inaprubahan ng Supreme Court ukol nga po sa mga extradition proceedings para maging malinaw po ang lahat. And for sure, pasok ito sa extradition. Yung nangyari dito kay Senador Bato at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa nakikita nyo po, parang walang plano ba itong gobyerno na ito, yung authorities natin na sumunod dito? Kasi may mga information tayong mga natatanggap, no? Though i-verify pa natin ito. Kasi nakipag-ugnayan, halimbawa, kanina alas 7 pa, nakipag-ugnayan na raw yung NBI-NCR, no? Na merong i-implement na arrest order laban dito nga kay Senador Bato de la Rosa, no? And dapat maipakita, no? Yun yung parang hiling eh, no? Kung maipresenta ito sa Senate President, which is during that time si SP Tito Soto. And about 2 p.m., ipinakita ang arrest warrant kay Tito Sen, pero yung mga kopya ay hindi pinahintulutan na ma-distribute. Parang sinisekreto pa rin po nila, no? So nakikita nyo ba na wala talagang planong sumunod doon sa itinakda ng Supreme Court? Ito pong ating authorities ngayon sa executive. Ang tingin ko kasi persahan to. I'll be very blunt and very frank and very straightforward about this. I'm sorry for other people if you don't want to hear what I have to say. Pero ang totoo dyan kasi, ang basa ko talaga dyan, persahan yan. It has nothing to do with extradition. It will never have something to do with sa sinasabi ng Supreme Court or nilabas ng Supreme Court the rules of procedure when you talk about this kind of things na may extradition, may mga rules na procedure, walang ganon. Pipersahan yan, ang tawag dyan is, ang tawag yung brasuhan ang mangyayari dyan.
I'm not kidding. Kasi, una, bakit, ang hindi ko rin naman maintindihan kay Tito Soto, I mean, with all due respect as a senator, kung alam mo pala may arrest warrant at may rules pala kayo sa Senado, bakit kailangan itago? Ano ito, hide and seek? Hindi naman eh. Kasi kung official ang arrest warrant mo, at saka authentic yan, and I think as the former Senate President, or the Senate President at that time, tinakil niya yan in a way na professional. Hindi kailangan itago ang mga bagay-bagay para alam ng mga tao, may transparency ka sa mangyayari. Pero ang nangyari ata dyan, based dun sa tinitignan ko mga reports, is sabi ni Alan Peter Cayetano, ng current bagong Senate President, is pinayagan ni Soto na makapasok yung NBI, Trillanes, at nakita niya ang warrant of arrest. Even that is already a question because within the premises of the Senate, the senator, especially is in session, may immunity. So isa pang question yan on the part of Soto. Why would you allow or why is it happened? Pangalawa, if as the Senate President, iproseso mo yung mga bagay-bagay. Bakit kailangan magtaguan tayo ng warrant of arrest at hindi mo isabihin sa mga kasama mo na, oy, sandali, mayroong nangyayari pala dito, may nakita kong warrant of arrest against one of our colleagues and blah, blah, blah. Walang ganun eh. Hindi ko rin maintindihan kay Soto, what is the reason behind? What's the rationale? Bakit kailangan magtaguan-taguan kayo ng mga ganyang dokumento? So, iyan din yung kumbaga, mga usapin at mga tanong na, alam mo yon na nasa utak ng mga tao at the moment. Kasi sa akin talaga, with all of these things na may hide and seek of documents at saka may mga, alam mo yon hindi ganun ka-transparent yung mga nangyayari sa Senado kanina, isa lang ang ibig sabihin nun, brasuhan yan. I'm not kidding. This is some kind of a repeat of KOJC in Davao City 2.0 ang mangyayari dyan. Kapag hindi humumpa at hindi nagpasya ang executive level na tantanan na nila yung Senado, wag nang maglagay diyan ng blockade ng mga forces ng PNP at ang NBI or other security forces at idaan yan sa legal na proseso. Pero ang tingin ko, puwersahan yan. Look, instead of magbawas sila ng tao, I think may redeployment pa ng mas maraming troops, mga police, and I don't think it would only be police. In a matter of time, kapag pinipersa or persahan ang strategy ng executive, ng party executive is under BBM, hindi lang yan mauuwi sa ganyan. Tingin ko dyan, magdi-deploy pa yan ng more security forces na other than the PNP. I don't know if the AFP will be deployed because Opo. AFP supposed to be, hindi naman dapat, PNP dapat yan kasi ang AFP is more external forces. Iba yung role ng AFP ng ating mga kasundaluhan, pero we don't know. Kasi ang sinasabi ko nga, parang prelude siya dun sa tinatawag mong KOJC Siege 2.0 sa Davao. Ito yun eh. Natatawa nga ako kanina nung nagkikwentuhan kami ng mga foreign friends ko na sabi ko parang may Strait of Hormuz 2.0 kami sa Pilipinas kasi may mga blockade sa Senado. Imagine, sabi ko, naka-lockdown ng Senado. Goodness. Opo. So, ang tanong ko pa, Admar, may ano ba tayo? May martial law na ba tayo na kailangan i-lockdown ang Senado? Is this a prelude to a martial law? That's even a question at the moment. Opo. Prof, bago lang tayo sa karagdagan pang tanong sa iyo, makakasama natin din ngayon ang International